ito na yung parang bagong dugtong dito sa kalsada. Ayan. Mga bagong gawa. Ano kaya ito magiging 6 lane kaya ito? Kasi 4 na to. Pero meron pa dun sa kabilang gilid. Tapos meron pa rin dito sa kabilang gilid. Tapos meron pang isang tulay pa dun sa taas na yun. Ito yung baba? Ilog? Hindi naman. May ilog na pero maliit na ilog. Ewan ko lang kung lumalaki yung ilog dito. Silipin natin yung pinakababa. Yung babaan na to nung nakakaraan, ito yung pinakadinadaan nila nung inaayos tong mismong tulay na to sa taas. Bahay pala dito sa taas. Lalaki ng mga bakal na to. Baka bumagsak to, no? Yan yung ilog niya sa ilalim. Okay, so diretsoin natin yung tagos nitong bypass na to. Tiyan ko sa drone kanina, nakita ko parang tatlo siyang tulay na ginawa, tumawid siya sa mga ilog. So parang may dalawang tulay pa dito sa harap na dadaanan natin na katulad nito. Grabe, sobrang init. Alas 3 ng hapon. Andito pa rin ako ngayon sa probinsya ng Quezon. Andito ako ngayon sa highway. Dito sa may kahabaan ng highway dito sa Lucena. Itong part na to papunta ng Sariaya. Pag dinaretso mo to. At yung pag dinaretso mo yun, yun yung papunta doon sa may Pagbilao, Quezon. At yung nakikita nyo na underpass na yan, yan yung kauna-unahang underpass dito sa parte ng Lucena o sa parte ng probinsya dito sa south. Yan ang kauna-unahang underpass. So ang pagkakatanda ko, nasa 1 billion mahigit yata yung nagastos para magawa yung kalsada na yan. Kaya tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung underpass na yan, tsaka yung kalsada hanggang papunta dito. So ngayong araw, nag-iikot-ikot ulit tayo dito sa parte ng Quezon. Hindi nga lang natin alam kung hanggang saan ulit tayo makakarating nito. So, katulad dun dati. Ingat! Okay, so nandito tayo ngayon sa pinakabagong munisipyo ng Lucena. Ito nakikita nyo sa likod ko na to. Yan. Yung bagong munisipyo ng Lucena City. 7 years na to, itong building na to nung tinayo daw to. At ito namang nakikita nyo dito naman sa may parte na to, ayan yung sport complex. Diyan ginaganap yung MPBL tapos paminsan-minsan na mga liga. Ayan. Ang laki nung ano nila. Sport complex nila, oh. Napakaganda nung ano. Tapos puro salamin pa yung mga nandun sa mga pinaka-dingding niya. Tapos yung pinakababa lang yung pinaka-semento. Yun nga lang, di ko alam kung mapapasok natin to o masisilip natin tong loob nito. Pero ang ganda nung sport complex nila. Diba? Pati naman itong munisipyo nila, oh. Sobrang ganda nung pagkaka-design. Mga salamin din yung ginamit. Tapos may pagkaano siya, parang sa Malacanang ba? Ganun ba? Ang ganda din ng design. So, itong part na to ng bagong munisipyo na to, tsaka nitong mismong sport complex nila, napakalawak nung area. Napakalawak nung lugar. So, meron ding mga sariling parking yung part na to. Kano kaya ginastos nila dito, no? Ang lawak eh, ang laki. Ang swerte ng Lucena, meron silang malaking gantong klase ng mga building na munisipyo tsaka ng sport complex. So, dito sa part na to, dito sa may gilid nitong munisipyo, ayun yung pinaka-highway.
Tapos dito sa part na to, ang ganda ko, bulubundukin yung mga part na yun. Ano kayang part ng Quezon to? No? Mga bulubundukin yung part na yun. Oh. Lawak nito. Lucena Convention Center. Ano? Silipin lang natin saglit yung harap. Salamin parang kita. Pero di ko lang alam kung makakapasok tayo. Tingnan lang natin. Kahit sa bungad lang, makita lang natin. Pero feeling ko kita yung ibang part ng loob. Ganda talaga nito, oh. Ang lawak, oh. Ito sa loob, no? Ang laki. Dito kaya sa part na to. Yun, oh. Meron ding parang mga office sa loob. Pero may pababa. May pababa pa siya, eh. No? Ay, hindi. Pababa nga ba? Ay. Hindi yata. Ito na lang yata nakikita ko. Nagre-reflect sa salamin. Oo, yun nga. Lawak, no? Tapos may mga City of Lucena ng nakalogo. Marami kasing nyug dito, eh. Kaya nyug yung ano nila, tapos may mga taniman pala yan. Tapos meron silang mga karagatan dito. Ganda ng logo. Yung seal nila. Official seal. Tapos dito, sa mismong harap nitong sport complex, meron silang malawak na ground, oh. Fresh na fresh yung hangin kasi meron mga puno. Meron din silang mga baka. Ocean. Tapos doon, meron pa. Doon, meron din. Ito kaya, ano kaya itong building na to, no? Okay. So, ngayon naman, may nabalitaan ako na bagong bypass dito na nadadaanan na. Pero hindi pa siya totally gawa ang pagkakalam ko din. So, silipin natin yung bypass na yun. Okay, so nandito na tayo sa may papasok ng bypass. Dito yung bypass na sinasabi ko. Eto. Ayon sa mapa, part to ng Talipan dito sa Quezon. Dito sa may tapat ng Sands Ice Plant. Ayan. So dito tayo papasok. Ano po tawag dito, sir? Talipan Bypass Road, no? Ayan, so dito yan sa may Sands Ice Plant. Pag nakita nyo yun, kung galing kayo dun sa Lucena, eto, papasukan nyo yung part na to. Tapos, diretso nyan. Ayan, ito na yung pinaka-bypass. Ayan, so, kung gusto nyo makaiwas sa traffic, para maiwasan nyo yung bypass, para maiwasan nyo yung part ng pagbilaw, yung sa may Kabayanan, yung mga matraffic na lugar, dito kayo dumaan. So, dito, ito yung pinaka-bypass. So, silipin lang natin, tingnan lang natin. Balita ko nga kasi, nakakadaan na dito. Meron na din sila dito ang mga ilaw, oh. Ayan, street light. Mga solar. Solar na. Wala ko nakikita ang wire, eh. Oh, di ba? Mga solar lights sila dito. Yun nga lang, itong mga part na to, magbuhangin pa, ayan, oh. Ingat na lang kayo dito. Kahit anong kapit ng gulong niya, hindi kakapit basta-basta dyan yan. Dudulas yan kapag nagpabaya kayo dyan. Ganda din, ah. Tinignan ko to sa mapa, malayo lang siya ng konti. Kasi umikot nga siya sa gilid. Pero, mas mabilis pa rin kayo makakadating o makakalabas dun sa
lalabasan ito. Kasi walang traffic dito, di katulad dun sa mismong mga kabayanan. Talagang traffic dun sa part na yun. Ayun o, parang nagtatayo na sila ng mga tinda-tindahan dito. Sa bypass road, daanan. Pwede rin tambayan ng mga riders. Mapuno eh. Ayun o, kita na rin yung mga blue building dito sa harap natin. Ayun o. Literik nga lang yung araw sa pulin pa rin siya. May mga part pa rin na yung mga puno hindi sa may tabing kalsada, malayo sa kalsada. Pero okay lang yun. Ang biyahe dito, bypass. Yung kalsada niya, tag 2 lane magkabilaan. Kaya goods na din. Ang daming puno ng saging. Pati yung mga gulong, oh. Ito na yung parang bagong dugtong dito sa kalsada. Ayan. Mga bagong gawa. Ano kaya ito magiging 6 lane kaya ito? Kasi 4 na to, oh. Pero meron pa dun sa kabilang gilid. Tapos meron pa rin dito sa kabilang gilid. Mas malawak dito sa part na to pag ginawan 6. Diba? Tingnan natin sa susunod kung magiging 6 lane ba to o 4 lane lang talaga. Ito na yung pinakatulay. Ayan o. Tapos meron pang isang tulay pa dun sa taas na yun. Ito yung baba? Ilog? Hindi naman. May ilog na pero maliit na ilog. Ewan ko lang kung lumalaki yung ilog dito. Yun o. Sa baba. Ilog. Baka bawal tumambay dito eh. Pero mukhang pwede naman. Diretso tayo doon. Ano kaya yung nasa tulay na to? Yung pinaka isang tulay na yan sa harap. Hindi ko pa alam kung saan yung daan yan eh. Pero silip tayo sa baba. Alam mo nakakababa dyan sa baba niyan. Silipin natin yung pinakababa. Yung babaan na to nung nakakaraan, ito yung pinakadinadaan nila nung inaayos tong mismong tulay na to sa taas. Dito may daan din, oh. Bahay pala dito sa taas. Siguro yung mga gumagawa dito sa tulay. Ito yung isang kalsada, oh. Saan kaya papuntahin, no? Silipin natin yung ilalim ng tulay. Dito ko nakita nung nakaraan kasi silang nagdadaan yung mga tricycle tsaka yung mga motor doon sa video na napanood ko. Yung hiyak ng ibon. Ano? Ilog nga yung ilalim. Lalaki ng mga bakal na to. Ito yung pinakatulay. Yung bagong tulay sa taas. Baka bumagsak to, no? Pero mukhang hindi naman. Ayan yung ilog niya sa ilalim. Feeling ko lumalaki yung ilog dito kapag nag-uulan. So dahil summer ngayon, baka kaya mahina yung agos ng tubig ng ilog dito. Yun, no? Wala naman palang ibang daan pa dun. Pababa lang yun sa ilog. Yung nakita natin kanina. Yan. Tapos, dito sa kabila, mga puno na to eh. Punong mga nyug na matataas. Ito baklas na. Kaya hindi na siya pwedeng daanan ulit. Kaya ngayon, doon na lang sa taas, nagsisidaan. Diretso pa tayo doon. Tingnan natin yung pinakatagos nito sa kabila. Tiyan ko sa drone kanina, nakita ko, parang 3 siyang tulay na ginawa. Tumawid siya sa mga ilog. So, parang may 2 tulay pa dito sa harap na dadaanan natin, nakatulad nito. Ito
Ito ang hindi ko alam kung saan yung tagos nitong tulay na to na nasa ibabaw nito. Pero siguro, sa iba naman yung daan, pero tumagos siya ng pagbilaw. Ano ba? No? Pwedeng campsite. Ito na yung pangalawang ilog. Ay, yung pangalawang tulay. Tingnan natin to. Ito, hindi ko alam kung mukhang bago naman siya. Oo, bago kasi siguro wala naman mga tuloy dito dati. Kaya lang ginawa ng tulay dahil sa bypass. Ayan. Parang hindi siya ilog. Mababa lang siya. Kasi siguro mga burol to na pinagdugtong-dugtong. Para maging daanan siya ng bypass, kailangan siyang gumawa ng ganitong tulay para maging ayos yung kalsada o yung daanan. Ayun. Walang ilog sa baba. So burol nga siya na nilagyan ng ganitong style. Tulay. Pangalawang tulay. May isa pa tayo dun. Hindi ko sure yung dulo, pag tulay nga rin. Pero parang ganun din nakita ko sa drone. Silipin natin. Ito yung isa oh. Ito na nga ba yun? Magkadingkit lang pala halos eh. Ito, tingnan din natin kung ilog ba o ginawan lang din ng tulay. Wala ding ilog tong pangalawa. Ayun. Ganun lang din. Nilagyan lang din talaga ng tulay. Wala oh. Wala siyang ilog. O meron sa gitna. Ito yata, yung gitna yata. Baka may maliit na ilog. May biyak eh. Hindi rin oh. Hindi rin siya ilog. So, wala akong idea tungkol sa mga gantong paggawa ng mga tuloy-tuloy kung bakit tuloy yung ginawa nila. Imbes na kalsada na daan na medyo magiging para siyang pataas, ginawa nilang tulay. Pero hindi ko alam. Kasi minsan ng dahilan yan, malambot yung lupa na pwedeng patungan, kaya ginagawa nila, tulay nilang ginagawa nila. So hindi ko alam yung dahilan kung bakit tulay. Kasi posibleng ganun. Baka dahil malambot yung lupa, pag nilagyan ng semento, imbes na sementong kalsada, na medyo bababa ganun, medyo tataas, baka ang ginawa nila is tulay dahil doon. Kasi minsan ganun nangyayari. Kaya sila gumagawa ng mga tulay, imbes na kalsadang patag na semento. Kasi yung lupa, malalambot yung iba. So baka ganun din dito or sinadya nila talaga na ganyan, tulay. So diretsuhin natin yung tagos nito, yung palabas nitong bypass na to. Dami bata oh. Nilalaro. Parang nag-aayos na sila dito ng ibang mga part oh. Pwedeng gawin nilang business ano yan. Pwede mga tindahan, building. Ay nakaagad oh. Ito na yung pinaka. So hindi naman pala kalayuan. Buwad dun sa tulay, ito na rin yung palabas. Bypass. So hindi ko lang alam kung ano yung kinalabasan nito o kung saan ito lumabas. Dahil binaypass na nga yung mismong kabayanan ng pagbilaw. Eto, hindi ko alam kung ano pa rin nakakasakop dito sa part na to. So maaaring pagbilaw pa rin yung part na to. Siguro. Ganda nga po sir. Sir, ano pong part to? Pagbilaw pa rin po ta? Anong barangay po to sir? Barangay Ikirin. Ikirin po. Pagbilaw pa rin po na. Ayun, pagbilaw. So ayan, ito yung pinakalusot ng bypass. Barangay Ikirin daw to. Ayan. So nakakadaan na nga dito. So pag gusto nyong iwasan yung traffic doon sa may part ng kabayanan ng pagbilaw, pwede kayo dito sa bypass na to. Okay? So, thank you po. Salamat. Okay, so diretso naman tayo dito. Punta tayo sa may parting dagat. Pa-sunset na eh.
May nakita ko malapit na dagat dito. Puntahan natin. Okay, welcome to Barangay Pinagbayanan, Sitio Highway. Ayan, dito tayo papasok. Buhat dun sa bypass na nilabasan natin, dito tayo papasok. Dito pa daan nung papunta dun sa dagat. Papasok na to. Ang ganda din nung daan na papasok na to. Maraming mga puno. Oo, iburing na sa tren. Ay, biskit oh. Oo, kita to sa camera. Biskit dun. Ayun. Makatakot dito oh. Bangin dito sa gilid tapos tibag yung kalsada. Ah! Rough road yung iba nating mga dinaanan doon sa likod. Hanggang dito, rough road pa rin. Pero parang mga 1 kilometer lang naman siya. Ayun, eto, sementado na ulit. Lapit na tayo. Konti na lang. Mga 1 minute sabi nung Google Map. Okay, so andito na tayo sa may tabi ng dagat. At yun nga lang, hindi natin makikita yung sunset dito. Kasi, itong harap ng dagat, wala dito yung mismong araw. At dun sa kabila, hindi natin makikita yung sunset. Pero di bale, tingnan natin itong dagat na to. Itong harap ng dalampasigan. Yun yung kulay ng buhangin nila. Parang medyo brown na golden. Kasi basa eh. Hindi siya putik. Yun. Pagkakalam ko nakita ko sa mapa, meron ditong campsite. So baka dinidevelop pa nila. Pero parang pwede namang mag-camp. Hindi ko alam kung may bayad o wala. Daming tao dun. So yan yung dagat dito. At yan yung makikita dito. Itong nasa harap na to, yan yung tinatawag na Pinagpatayan Island. Tapos kabila niyan yung pagbilaw yung power plant. Ayun. Sa Grande Island. Yung part na yan. Pero ito, Pinagpatayan Island yan. So para makita natin yung sunset tsaka yung kagandahan nitong mga part na to, paliparan natin ng drone para makita nyo din. Kahit medyo madilim na. Ganda dito. May sandbar pala dun sa may Pinagpatayan Island. Nakita ko lang sa drone. Nakita nyo kanina na sandbar. Low tide kasi. So, 6 na mahigit ng gabi. Kaya madilim na. Pauwi na tayo ng bahay.